Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula sa ating talakayin ngayon ay maaari ba kayo magsitayo para sa ating panalangin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ulit mga bata. Kumusta naman kayo sa araw na ito? Kumain na ba kayo ng inyong agahan? Mahusay. Ngayon, bago kayo upo ay pakiulot ng iyong mga basura na nakikita sa inyong ilalim ng upuan at pakiayos na lang ito. Mga bata, maaari ko tingnan ninyo mga sarili kung ito ba ay kumpleto ng iyong uniform o may ID kayo. Mahusay at dahil meron kayo noon. Kaya maaari na kayong magsiupo. Sa araw na ito mga bata ay magtatala muna tayo kung sino ang liliban. Sino ba ang liliban ngayon sa araw? Magaling dahil walang liliban at kayo ay handang-handa para sa ating tatalakayin sa araw na ito. Bago tayo mag-umpisa ay meron tayong alituntunin na napasundin. Una ay igalang ang mga guro at mga kaklase. Pangalawa ay makinig sa guro habang nagsasalita. Pangatlo ay maghintay sa tawag sa pagsagot sa klase. Pang-apat, magsalita na may katamtamang lakas ng boses. At panghuli naman ay mapanatili, malinis ang silid. Naintindihan ba mga bata ang ating alituntunin na dapat sundin sa ating klase? Mahusay. Ngayon ay uumpisahan na natin ang ating unang aktibidad. Sa unang aktibidad ay meron akong ipapakita ng larawan. Sandali lang mga bata. Sa larawan ito ay sandali lang mga bata. Sa larawan ito ay inyong uobserbahan kung ano-ano ang mga ginagawa sa larawan ito. Ngayon ay meron akong katanungan. Una ay, ano ang nauobserbahan nyo sa larawan ito? Yes, Jeremy. Mahusay. Ang sabi ni Jeremy ay, ang kanyang nauobserbahan sa larawan ito ay mga pamilya na kumakain ng sabay-sabay, masaya na nanood ng TV at nag-picnic. Sa pangalawang tanong ay, saglit lang mga bata, ano ang masasabi niyo sa larawang ito? Mahusay. Ngayon ay dadako tayo sa ating pangalawang aktibidad. Sa pangalawang aktibidad ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo o pangkat. Ito ang pangkat una at pangkat dalawa. Meron tayong mechanics na dapat inyong sundin. Ito ay babasahin ko muna ang ating mechanics. Para sa pangkat una ay, ang gagawin nyo ay gagawa kayo ng isang sitwasyon na magpapaalam kay nanay upang matulog sa bahay ng kaibigan. Naintindihan ba pangkat una? Para sa pangkat pangalawa ay gagawa kayo ng sitwasyon na mag-uutos sa batang kapatid na iipit ng larawan. Naintindihan ba pangkat pangalawa? Magaling. Sa bawat grupo ay gagawa lamang kayo ng 4 o 5 linya ng dialogo na nagpapakita ng tamang pananalita, paggalang, pagkakaiba ng wika at ng wika batay sa kausap. Ihanda ang maikling dialogo o pagtatanghal na para i-presenta nyo sa harap ng inyong kaklase. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang inyong aktibidad. Ang iyong oras ay nagsisimula na. Tapos na ba mga bata? Ngayon, pangkat-una ay maaari mo na i-presenta ang inyong unang gawain. Mahusay pangkat-una, bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat-una. 1, 2, 3, 4, 5. 10
pangalawa naman ay mouse. Magaling. Pagkatalawa, bigyan din natin sila ng limang bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, bago tayo tutungo sa ating pangalawang gawain o ating diskusyon ay meron akong katanungan na dapat yung sagutin. Inihanda itong katanungan na inyong sasagutan. Handa na ba ang lahat? Mahusay mga bata. Ito ang unang katanungan. Ginamit ba ninyo ang mga salitang nagpapakita ng paggalang tulad ng po at opo? Yes, Jereline. Mahusay. Sabi ni Jereline ay ginamit niya ito ang mga salitang magalang sa aming dialogo. Lalo na kapag nakikipag-usap sa nakatatanda. Magaling na sagot, Jereline. Sa pangalawang katanungan ay naging malinaw ba ang mensahe ng inyong dialogo? Yes, Romeo. Mahusay. Sabi naman ni Romeo ay saglit lang mga bata, malinaw po ang aming layunin sa dialogo at madaling maiintindihan ang bawat sinabi ng mga tauhan. Ngayon, sa panghuling katanungan naman ay para sa paano nyo pinapakita sa inyong pagtatangal ang pagkakaiba ng edad, kasarian o kultura sa wika. Yes, Jail. Mahusay. Iniba namin ang pananalita at tono depende sa kausap namin na kagaya naman ng mga matatanda na ginamit namin ang mga magagalang na salita tulad na naman ng po at opo. Magaling, Shay. Ngayon ay bigyan nyo ang iyong mga sarili ng tatlong mahusay na bagsak. Ganito lang mga bata. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay, mahusay. Ngayon ay, bago tayo tutungo sa ating diskusyon ay meron tayo layunin. Ang layunin natin ay, saglit na mga bata, sa pagtatapos ng aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang angkop na wika sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng pamilya na ipapaliwanag kung bakit kailangan sa alang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa pakikipag-usap. Nakakabuo ng maiusapan na nagpapakita ng gustong paggamit ng wika sa mga iba't ibang sitwasyon at na ipapamalas at respeto at nagagahang asal sa pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng pamilya. Naintindihan ba mga bata ang ating layunin sa araw ito? Magaling. Ngayon ay ang ating tatalakayin o ngayong araw ay tungkol sa angkop na wika batay sa edad, kasarian, paksa at kultura. Una ay pagpapaalam. Ito ay ang paghingi ng pahintulot sa nakatatanda kaya ng magulang o guardian kapag may gustong gawin o puntahan o hiram ng bagay. Halimbawa na naman ito ng pagpapaalam ay nanay, maaaring po ba akong pumunta sa bahay ni Ana para gumawa nito? Ito ay sumisimbolo ng may respeto sa magulang para ang iyong sarili ay hindi mapahamak. Pangalawa ay pag-uutos. Ito ay ang pagpapahayag ng gusto mong ipagawa sa kapwa, kadalasan mas bata o kaedad, ngunit kailangan gawin ito sa magalang at maayos paraan. Halimbawa na naman ito ay, kapatid, pakikuha naman po ang aking lapis na isa. Itong salita ito ay sumisimbolo ng may paggalang at may pagrespeto rin sa kanyang mahal sa buhay. Gaya na naman lamang ng kanyang kapatid. Pangatlo ay paghingi ng paumanhin. Ito ay ang pagpapahayag ng pagsisisi kapag nakagawa ng pagkakamali o nakasakit ng damdamin ng iba. Halimbawa na lamang ito ay, paumanhin po, inay, hindi ko po sinasadyang mabasa ang pag-asa. Ito ay nangungulugan na
may takot siya sa magulang sapagkat alam niya na mali ang kanyang ginawa. Sa panghuli naman ay ang pagsali sa usapan ng mga edad. Saglit lang mga bata. Ito ay ang paghingi ng pahintulot na makilaw sa usapan ng mga nakakatanda. Hindi ito basta pagsingit. Kailangan ito'y may respeto at tamang oras. Halimbawa na lang dito ay, pasensya na po, Lola. Maaari ko ba ako magsalita? Ito ay nangangahulugan na may disiplina sa sarili at may paggalang sa mga nakatatanda. Naintindihan ba mga bata ang ating diskusyon sa araw na ito? Wala ba kayong katanungan o klarifikasyon? Sa ngayon ay dadako tayo sa ating pangalawang aktibidad. Sa pangalawang aktibidad natin ay kumuha ng isang buong papel at isulat ito ng tahimik. At sagutan ito. Maaari ko ba tanggalin ito mga bata sa test? Okay. Salamat. Okay, sa mga bata. Ngayon ay bago tayo mag-uumpisa ay babasahin ko muna ang panuto. Sa panuto ay isulat lamang ang titik kung isulat lamang titik T kung tama ang payagan M kung mali. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos na ba lahat mga bata? Saan maaari na ipasa sa harapan ng ang iyong papel ng tahimik. Maraming salamat mga bata. Ngayon ay ulit-muli dapat tayo sa ating pangalawang gawain. Pangalawang gawain ay pakikuha ng iyong notebook at sagutan ito sa iyong notebook. Saglit lang mga bata. Bago nyo isulat at sagutan sa inyong notebook ay babasahin ko muna ang ating panuto. Panuto, isulat ang mga magagalang na pananalita ang dapat gamitin sa bawat sitwasyon. Gamitin ang mga salitang gaya ng po at opo. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan ito. Tapos sa mga bata, maaari nyo ipasa ito sa harapan ng tahimik. Ngayon ay meron akong inihandang 2 katanungan. Una ay, saglit na mga bata, bakit mahalaga ang paggamit ng angkop at magalang na wika sa loob ng pamilya? Yes, Ana. Magaling. Ang sabi ni Ana ay, malaga po sa akin ang paggamit ng angkop at magalang na salita dahil nakakatulong ito upang mapanatili ang pagiging may respeto sa ating mga mahal sa buhay at lalong-lalo na sa mga nakatatanda. Pangalawang katanungan ay, paano ito nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos at masayang relasyon sa tahanan? Yes, Jeremy. Mahusay. Sabi naman ni Jeremy ay nakatutulong ito sa pagkakaroon ng maayos na tiwala, paggalang at pagmamahalan sa bawat miyembro ng pamilya. Magaling, Jeremy at Romeo. Bigyan nyo yung sarili na 3 bagsak sa 2, 3. Ngayon ay mga bata, dadako na tayo sa ating ikatlong gawain. Sa ikatlong gawain ay pakikuha ng iyong isang buong short bond paper at sulat ito at sagutan ito. Maaari ko ba tanggalin ito mga bata? Okay pa mga bata.
inyo ito sagutan ay babasahin ko muna ang ito. Paano to? Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Isulat lamang ang hindi katamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos sa mga bata, sumagot. Ikaw, Jeremy, tapos ka na ba? Hindi pa. Sige, papatuloy nyo lang. Bibigyan ko lang kayo ng, meron na lang kayong 3 minuto para sagutan. Tapos sa lahat, mga bata, ay ngayon, maaari nyo nang ibasa ng tahimik sa harapan. Pagbilang kong 5, 4, 3, 2, 1. Maraming salamat mga bata. Ngayon ay meron akong inihandang takda. Kaalihan dapat nyo pasa sa aking bukas. Bukas ng tanghali doon sa aking pagpaputi. Pakikuha din ang inyong assignment notebook at sulat ito ng tahimik. Bago yan ay ulit ko na babasahin ko ang panalo. Paano to? Isang maikling gumawa ng isang maikling dialogo na may 3 at 5 linya na nagpapakita ng magalang at maayos na pakikipag-usap sa isang miyembro ng iyong pamilya. Pumili sa isa sa mga sumusunod na sitwasyon. Una ay pagpili ng pabor. Pangalawa ay pagbigay ng papuri. At ito ang inyong rubrics. Pamantayang puntos. Na ipakita ang paggalang sa wika. 5 puntos. Pangalawa ay nalinaw na mensahe ang may layunin. 3 puntos. At panghuli ay wasto ang gramatika at baybay. 2 puntos. Ngayon mga bata, tapos na ba kayo sumulat ang iyong pag-aaralin? Maaari nyo itong ipasa sa ating bukas ng tanghali. Sa karagdagang katanungan mga bata ay nakalimutan ko ang tanong dito sa ating unang aktibidad. Sa ating unang aktibidad ay magtatanong ako kung naiintindihan niyo ba ang ating diskusyon sa araw na ito. Sabi ng mga bata, ito ang katanungan natin inihanda sa araw na ito mga bata. Sakit ng mga bata. Ito, ginamit ba ninyo ang mga salita na nagpapakita ng paggalang tulad ng po at opo? Yes, Gerline, mahusay. Dahil dyan, bigyan nyo ng inyong mga sarili ng ibang bagsak dahil kayo ay dahil sa inyong partisipasyon sa araw ito sa 2, 3, 4, 5. Ngayon mga bata ay maaari na kayong magsitayo para sa ating pangwakas na panalangin.